Hi Gemini, this is Jov. Welcome po sa ating channel. By the way, Gemini, this is your weekly Gabay Tarot reading from December 15 to 21, 2025. Gamitin ng reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Tandaan, Gemini, ito ay channel reading. Kunin niyo lang po kung ano naka-resonate sa'yo. This is for you, Gemini. Para po ito sa iyo, Gemini, ngayong week na ito from December 15 to 21, 2025. Angel number para kay Gemini for this week po. Angel number 1818. Sabi po dito, optimism. Successful manifestations of your abundance is near. Wow! Abundance is on the horizon. Higher levels of optimism are needed as new abundant beginnings are on the horizon. Brighter days always come after the darkest of nights. So after this challenge, obstacles ba to? Oo. So, kung nahihirapan ka ngayon, okay? Kung nahihirapan ka or na-challenge kayo ngayon, may ano dito, abundance sa parating sa iyo na nakatadhana to sa iyo. This is new beginning ha. Financial success po ito. Nakikita ko yung financial success dito. It signifies abundance po. Ang angel number 1818. So, panatilihin nyo maging positive. Kasi nakita ko dito, naging positive kayo. Hindi, kaya ko to. Na-challenge lang ako. Alam kong may matutunan ako sa challenges na ito. Ma-overcome ko rin to. Alam kong may parating na success pag ganito yung mga challenge na kinakaharap ko. Yan. Yung more on positivity. Yung parati kong sinasabi sa inyo, positive affirmation. So, ipagpatuloy nyo po yung pagiging positive, yung magkakaroon ng positive thoughts, na naniniwala na ma-overcome mo yung mga challenges or struggle ba yan. So, ito yung focus nyo. Mag-focus kayo sa positivity. Kasi ito yung parating sa inyo. Abundance, new beginning, financial success. It's urging you to maintain positive thoughts at mag-focus kayo sa goal nyo. Okay? Itong hard work mo, yung pagiging productive mo sa araw-araw, kahit na-challenge ka dyan, yan. Magbibigay yan sa iyo ng increased prosperity. Nakikita ko dito, oh. It will bring prosperity in wealth, love, and life. Actually, this is good karma kasi naging optimism ka. Nanatili talagang nagkaroon ka ng positive thoughts. Yung more on positivity, nagpo-focus ka sa mga goal mo sa buhay. Makukuha mo ito, maabot mo to. Okay, yan ang sabi ng card. Abundance and prosperity ito ha. Claim nyo po, Gemini. Ang ganda ng blessings nyo po. A strong indicator of wealth, success, and fulfilling experience. Parating na po. New beginnings. This is a fresh start. A new chapter. Meaning to say, new beginning, may opportunities yan. Okay? And itong positive thoughts, ito yung ma-manifest nyo. Yan ko parati yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Araw-araw, lahat kayong signs, na i-maintain nyo yung positive thoughts nyo kasi yan talaga yung ma-manifest nyo. Kahit i-recite nyo yan. O, yung positive affirmation, yan, ma-manifest mo yan. Okay? So, this is a reminder na i-maintain nyo po yung positive thoughts nyo with clear intention. Again, with clear intention para ma-manifest nyo po. So, in-encourage talaga kayo na panatilihin nyo maging optimism. And ipagpatuloy nyo pong makinig sa inyong intuition. Okay? Have an
inner strength and wisdom to maintain or listen to your intuition, kumbaga. Kasi it will guide you towards your highest good. Okay, so stay positive, focus on your goals, and visualize your success. Trust your path. Okay, believe in your ability to create abundance, take action. Syempre, may sa katuparan to kung may action. Make a positive changes. Ang ganda nito. Gemini, ang ganda ng blessings nyo. So, pay attention to your inner voice for guidance. Listen to your intuition, okay? So, this is angel number 1818. To attract more blessings, let us say the power formation. Let us say, everything is in perfect order. As I enter into this next chapter of my journey and connect to the abundance that is near. So, see? New journey po ito. Ang ganda. Angel number 1818. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, may exciting na ganap po dito. At nakikita ko dito na may nag-uusap na magkakapatid. At may dumating na news or information or di kaya pwede tong opportunity or chances kasi bibigyan mo siya ng agarang aksyon or reaction. Tapos may balak kayong bisitahin, may nakita ko dito nakaset na yung schedule na may lakad ka sa ganitong araw. Opo. Or di kaya may mahalaga kayong bisita. Nagkaroon ka ng time sa inyong sarili, This is good. Nagkaroon ka ng time sa inyong family, sa kanya, sa partner mo. Tapos nakita ko rin dito na may love. Love is blooming. You love yourself more. And may romance, attraction, and affection. May ligawan. Gemini. Energy para kay Gemini ngayong December 15 to 21, 2025. Para sa mga bago dito, kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng card sa inyo. Like for example, nanood kayo sa isang video reading nyo, sa monthly, daily, at dito din sa inyong weekly. At may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng card sa inyo na kailangan nyong bigyan ng atensyon, solusyon, at aksyon kung maaari po. So na yung energy ni Gemini. So, may expansion, may naganap na expansion and growth. Alam mo, gustong-gusto to ng lahat ng sign. Nasa iyo, growth and expansion. May collaboration din. Makikita mo na mga bunga na iyong pagsisikap, ngunit maging mapagmasid. Kung may plano ka na, this is the time na gawin mo na ngayon. Oo. Pero gumagawa na kayo ng action dito sa matagal mo ng plano for your growth. May posibilidad na maglakbay kayo or ituloy mo na yung matagal mo ng plano para mag-abroad para doon ka na magtrabaho or may dahilan kayo para mag-abroad kayo. Kung nasa abroad na kayo, pwede din uuwi kayo or maglipat country. Ilipat kayo ng country. Okay. So, hindi lang to siya, itong travel na ito, pwede sa trabaho, pwede sa travel for vacation. May nakita nga ako dito, Gemini, na may imimit ka. Kailangan kailangan mong magbiyahe para ma-meet mo siya or siya yung imimit ka niya. Kailangan niya magbiyahe. Pero this is your energy, pero most likely energy mo to diba? So, it might be this is you na magbiyahe.
Alam mo nyo ba, sa mga single dito, maaari mo ma-meet yung the one while traveling. And may gathering dito, oh. Pwedeng group activity to. Or reunion, gathering with friends, or mag-participate ka sa group activity. Party, pwede. May magaganap na collaboration po. Kung may-ari ka ng negosyo, may balak kang mag-hire ng karagdagang empleyado due to increased profits. Kasi di ba peak season ngayon? Pwede din kayo ang na-hired as dagdag empleyado. So yun po ha, may nakita kong travel po dito. Malalim ang iniisip mo dito, oh. Pero then, your emotional energy, may araw na your emotional energy na stagnant, pagod, nagmuni-muni, malalim ang iniisip. Parang nire-restrict mo yung sarili mo. Pwede din ito yung way mo para makapag-isip, para makapaghinga. Kasi may mga taong ganyan na gusto ng space muna para makapag-isip, para, yan yung rest sa inyo. Yung alone time, me time, yan. Pwede din na may alok sa iyo na kailangan mong pag-isipan or kailangan may piliin. Naging guarded kayo. Pwedeng natagalan kayo sa paggawa ng desisyon or pagpili kasi guarded kayo. So, hindi kita masisisi niyan. So, ayaw mo masaktan, ayaw mo magkaroon ng negative outcome sa pinili mo, sa nagawa mong desisyon, kaya naging wiser ka. Pumipili ka dito. So, ang reminder ng card nyo dito, Gemini, na don't hesitate too long. Let's say, job opportunity na good for 7 days. So, parati ko itong example sa inyo, which is common naman to, di ba? Na good for 7 days, tapos naka-decide kayo, 8 days na. So, sayang naman. Don't hesitate too long. Gamitin nyo po yung talino nyo. Okay? Makinig din sa inyong intuition at the same time. Kasi sa intuition, siya yung magagabay sa iyo sa susunod na hakbang na pagkilos. Patungo sa right path, patungo sa success. Gemini, marami kang naalala dito sa nakaraan. Like yung mga sa nakaraan, no, may mga response ka na pinagsisihan mo, may nagawa ka na pinagsisihan mo, or di kaya may mga nagawa yung mga tao sa iyo na pinagsisihan mo kung bakit mo tinanggap, binigyan ng chance, may mga naalala ka. Which means may natutunan ka, 'di ba? Bakit ko binagbigyan yun nakita ko na yung red flag. Example lang po. Nakita ko ng red flag pero binigyan ko ng pagkakataon. Bakit ganito ako mag-isip noon? Yun may realization and nakikita ko dito may natutunan ka. Pero wag mong gamitin yung past ha para magkaroon siya ng fear sa present. Okay? Nag-remind ang card nyo dito na wag nyo gamitin yung past. Let's say, may tao na sobra kang nasaktan, sinaktan ka, yung masama talaga siya sa'yo, tapos may bagong tao dyan na dumating sa'yo na akala mo yun din yung gagawin niya. Example lang po ito. Kasi energy to pwedeng sa love life, sa love romance, sa career and money, sa personal life. Hindi naman parehas lahat ng tao. Pero this time, maging wiser ka na. Siyempre, may natutunan ka na sa nakaraan Pero wag niyo talagang hayaan na yung past mo is fear mo. Kailangan mo i-let go yan, Gemini. Okay? Okay. So, these two cards, nagsabi ka sa dito na gusto mo ng growth, na gusto mo mag-improve. Yan. Pero then sa career and money to, na you want more, you want growth. Kaya malalim ang iniisip mo dito kung naghahanap ka ng paraan na kung paano pa magkaroon ng growth. Like for example, ma-increase yung paano magkaroon ng increase na kita. Paano yung gagawin? Gumagawa ka ng strat plan. Yun, kumbaga, kanina pa to, di ba? Malalim ang iniisip mo.
So yun po ha, huwag niyong hayaan na maapektuhan yung present niyo nang dahil sa past. Okay? Kung may nararamdaman kang fear nang dahil sa mga nangyari sa nakaraan, pakawalan mo to. Set yourself free. Your freedom. Kailangan ng recovery. Kailangan maging willing ka mag-move on from the past para bumukas yung new doors for you. Okay? So more on advice ito, Gemini. This is about your career and money. Huwag kayong matakot sa card na yan ha, kasi that is advice. More on advice na kayo dito. Okay, so this is, andito po si Angel of Freedom. Oh, kakasabi ko lang sa inyo ng freedom, recovery. Gemini, mukhang may toxicity dyan, controlling person, so kailangan mong umiwas or put limitation. Miss Jav, hindi naman kailangan umiwas kasi kaparati ko siyang kasama. Put limitation, wag mong tanggapin yung mga negativity niya. Kaya nga, pinupush ng course ng Angel number 1818 nyo na i-maintain nyo po yung pagiging optimism nyo, positive thoughts para ma-manifest nyo po ito. Huwag nyo tanggapin yung negativity niya. Instead, ipag-pray nyo. Kung bibigyan mo ng time para ma-disappoint kayo nang dahil sa mga toxicity na yan, o instead, nabigyan mo siya ng time na yung disappointment, i-change mo into prayer. I-pray mo yung tao, i-pray mo yung sarili mo na malampasan mo ito, tapos ma-maintain yung positivity mo, na hindi mo matanggap yung negativity niya, na sana yung taong yun magbago na, yun. Mag-spend time sa prayer kaysa mag-disappoint pa kayo. Okay? Don't waste time. Kumbaga. And overspending din ang sinasabi dito eh. It might be this is about overspending sa trabaho. Yung hindi naging balance na alam mong pagod ka na, alam mong buhos na sa trabaho, na alam mo hindi siya nakakabuti sa'yo pero ginagawa mo pa rin. So, yung advice ng card dito, balance eh. Balansehin, magkaroon ng time sa iyong sarili, sapat na time for yourself, to your partner, to your family. Hindi po masamang magsipag. Balanse lang po. Kasi 'di ba kung mag-overspend ka, mapapagod ka niyan. Hindi ka na magiging productive sa susunod na araw kasi napagod ka na eh. So balance lang po. May nakita rin ako ditong overspending sa pera. So control, monitor, and save. Yan ang advice. Pwede din may ginagawa kayo dyan na alam mong hindi nakakabuti sa'yo. Like yung sinabi ko kanina na overspending sa work. Basta kung kahit ano man to sa career and money mo. So you have to make it balance. Pag-isipan nyo na mabuti. Free yourself. Kasi andito si Angel of Freedom. Andito pa rin yung growth. Wow, naman. Gemini, andito pa rin yung growth sa inyong career and money. Ano to eh, may nakita ko dito na kuha na yung growth kasi nagbigay ka ng mahabang pasensya. Ang ilan sa inyo, nagbibigay pa ng mahabang pasensya para magkaroon ng growth. Yes. So, naiinip ang ilan sa inyo dito. Gusto nyo yung mag-level up na. Pero alam mong process ito. So, kailangan maging kalma lang. Have faith. Patuloy mo lang yung pagsisipag sa trabaho. The check naman, sinabi ng card dito. Check na mag-harvest ka. Check ma-achieve mo yung gusto mong posisyon or kasaganaan sa iyong career and money. So, stay patient, stay positive, and be grateful. You're very close to see the tangible results sa inyong effort. Mahawakan mo yung effort mo. Yung resulta sa inyong effort po, what I meant, parating ng resulta sa inyong sa inyong pagiging productive sa araw-araw, naghihintay at malapit ka na mag-harvest. So, ang ganda, diba? Claim nyo po. To attract more blessings, let us say the power of affirmation. Let us say, kasi andito po si Angel of Freedom. Let us say, I choose to be free from whatever holds me back. I choose to be free from whatever holds me back. Kung sa Tagalog pa kasi may nag-request po, pinili kong lumaya sa anumang pumipigil sa akin.
Love life, self-love, partnership, and romance ni Gemini. Andito po si Angel of Prophecy. Lumabas agad. Andito din po si Angel of Peace. Gemini, may love reading tayo kanina ha. Kung gusto nyo malaman kung ano yung inisip ng person mo, andun po. Kung hindi nyo mahanap, andyan po sa channel natin. Hanapin nyo po. Kaka-upload lang po. Sa mga single, ayaw mo ng commitment. May ibang maliligaw na na friend zone mo or nililigawan mo na naging friends na lang. Kasi gusto niyo mag-focus sa inyong sarili, which is tama nga naman. Na-realize mo to na gusto mo mag-focus mo na sa iyong sarili. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, gusto niya ng growth din Na nag-iisip ito kung worth it ba nag-iisip ka dito kung worth it ba magstay kasi lang years na. Gusto mo magkaroon ng growth, pag-usapan nyo. Kasi sa teamwork yan, hindi pwedeng ikaw lang mag-isa niyan. Eh? So, if you're single, wag pilitin na magbuo ng relasyon na hindi nakatadhana sa iyo. Huwag kayong mag-alala kasi the universe is working behind the scenes para ibigay itong romance sa iyong buhay. So, trust the divine timing. May tao talagang nakatadhana sa iyo, Gemini. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may emotional intense na mangyayari. Ang taas ng trust level niyo sa isa't isa. This may lead to the next level sa inyong relasyon. Oh. Magkakaroon din ng growth basta pag-usapan niyo yan. To attract more blessings, let us say the power affirmation kasi andito po si Angel of Prophecy. Let us say, I am waiting for a reason and I make the most of the time I am given to gain new insight. I am waiting for a reason and I make the most of the time I am given to gain new insight. Andito po si Angel of Peace. Let us say, I sense my angels' loving guidance around me. I sense my angels' loving guidance around me. Kung sa Tagalog pa kasi may nag-request po. Kay Angel of Prophecy, naghihintay ako ng isang dahilan at sinusulit ko ang oras na binigay sa akin upang makakuha ng bagong pananaw. Angel of Peace, nararamdaman ko ang mapagmahal na patnubay ng aking mga anghel sa paligid ko. Pag-imanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Gemini. See you tomorrow. Maraming salamat po.